Naririnig niyo ako, ma'am? Ma'am, may tatanong ako. Huwag po sana kayo magagalit. Bakit nandito kayo, ma'am? May Fisher Mall dun ah. Kailangan ko lang pagpapalin yung wala ka na. Ganon? Sabihin nyo nga sa akin, ma'am. Ako nang bahala. Siguro baka baka ba pag doon nagtrabaho yan, uwi lang. Sampalit kayo, ma'am, eh, no? Kasabay ko talaga tatay ko araw-araw, pumasok siya ka umuwi. Sino ba ang tatay niyo, ma'am? Ha? Sino ba ang tatay niyo? Ay, ako ba kausap niyo? Kausap kayo sa Hindi po. cellphone, ah. Nasa Cubao kasi nagtatrabaho yan, CCTV operator. Ah! Oo, kaso ngayon naka-stay in sila sa Laguna, may project sila. Oh. Kaya hindi ako masusundo, ako na lang mag-aano. Sabi ko magjo-joyride na lang ako kasi opening ako bukas eh. Sinusundo ka ni Papa ko. papa mo? Tsaka tit. Napakabait naman ng papa mo, ma'am. Ilan taon ka na po ba? 40. 40. Napakabait ng papa mo, ma'am. Yung papa ko ano na yun, magpi-59 na, magsi-60 na rin siya ngayong taon. Napakabait ng papa mo, ma'am. Naka-ano siya ngayon, stay in siya ngayon 2 weeks. Sabi ko ngayon lang naman ako magjo-joyride kasi nagkataon lang opening ako kinabukasan, baka malate ako eh. Parang ayaw pang pumayag ng papa mo, mama. Oo, alam niya kasi kung paano magmaneho daw yung mga ano eh. Ay, mama, iba ako dun, ha? Pwede na! Iba ako sa kanila, mama. Kasi nakakasabay namin nakakasabay namin siyempre sa kalsada, ganyan. Diba? Tapos sabi ko, hindi naman lahat, sabi ko gano'n. Oo nga. Hindi ko na lang sinasabi na madalas ako nag-joyride. Secret lang. Oo, kasi nga matagal yung biyahe, last may ano kami dun eh, sa monumento, hanggang alas 10 lang yung jeep dun eh. Magta-tricycle ka na. Hindi, wala din. Ay ko, napagod na ako. Ako rin, ma'am, pagod na ako eh. Ako pagod na rin. Nakakaintindi. Kumita ng marangal eh, no? Oo nga, ma'am. Ito naman ang kotse nito. Ano ba yan? Toyota? Yan. May asawa ka na, ma'am? Single mom ako, sir. Asan yung, asawa nyo? Ewan ko, wala akong balita eh. Ako, sumakabilang bahay. Wala na akong balita dun, bahala siya sa buhay niya. Ilan po anak nyo? 2 po. Ilan taon na po yung panganay? 16 na. 16, yung bunso po? 12. Parehong lalaki. Bakit po kayo naghiwalay, ma'am? Sorry tatanong ko lang, ma'am. Hindi ko. Minsan kasi pakialamin ako eh. Pareho kami magkaiba. Magkaiba yung gusto namin sa buhay. Hindi kayo nagkakasundo? Oo. Sa maraming bagay? Oo. Third party, walang ganon? Wala naman, kasi parang ang toxic lang, may kanya-kanya kaming, alam mo yun. Sinong unang bumigay? Siya. Hindi kasi niya ako, hindi niya maintindihan yung mindset ko, parang gano'n. Bakit kasi, ma'am, hindi ka magpaintindi? Hindi, siya kasi yung tipo na sobrang conservative, yung sinaunang tao na gusto, pag babae ka, sa bahay ka lang, hindi ka magtatrabaho, focus ka lang sa, yung mga gano'n. So, ibig sabihin, ma'am, madalas kayong pinagbabawalan? Oo, pag nalalaman niya na may magtatrabaho ako, albawa, after ko manganak, ganyan, gusto ko na magtrabaho ulit. Nagagalit siya. Ilan taon na kayong hiwalay, ma'am?
12 years na nung nagbigay na ako ng ano sa kanya eh. Nagabalikan pa kami after kasi sabi niya okay lang daw sa kanya kahit magtrabaho ako, ganto ganyan. Nagkabalikan ka? Oo, nagkabalikan pa kami kaya nagawa yung bunso. Nung nagawa na yung bunso, after 1 year, yung pagka-isang taon ng bunso, balik na naman siya sa dati. Ito na naman, sabi ko sa kanya, hindi kasi po pwede na ikaw lang yung nagtatrabaho. Kami rin, hindi rin kami mayaman. So kung hindi kami magtutulungan, pupulutin kami pareho sa kangkungan. Parang gano'n. Oo, ma'am, maraming kangkungan doon malapit. Oo, di ba? Kaya yun yung pinapaintindi ko sa kanya. Hindi niya ako maintindihan. Nanggigigil ako. Puro Ma'am, baka sakalin nyo ako puro selos, ganyan. Pagka nalilate sa trabaho. Yun, 1 year old yung bunso ko. Sabi ko, mag-decide na lang tayo na baka kailangan talaga maghiwalay muna tayo. Kasi, ayun, okay naman na. Ewan ko, nabalitaan ko daw. Nag-resign na raw siya sa trabaho, tapos nagkaroon na raw siya ng sarili niyang negosyo. Hindi ko alam ng negosyo niya. Hindi ka sinusustentuhan, ma'am, yung mga anak na? Nagbibigay naman siya, pero direct na dun sa mga bata. Kasi may sariling account na yung mga bata, marunong na sila eh. Nagbigay kami ng parehong account sa mga bata. Doon para iwas na yung usap-usap o Kasi baka mamaya may partner din siya. Diba, mahirap na rin yung magkakuspa ako ng gulo. Diba? Ayoko naman ng ganun. Siyempre, respeto ba? Okay. Baka isipin ng panang girl, naku, nadahilan mo lang yung mga anak mo, pero diba? No, hindi na, kanya na yan. Ewan ko, mga sinaunang tao kasi ganun no? Bawal yung babae nagtatrabaho. Hindi naman. Oo, sinauna. Bakit? Yung asawa nyo ba? Baka sinaunang tao rin yung asawa nyo. Naunang tao, konserbatibo. Baka mamaya pamangkin ni yun. Naunang tao. Tapos pamangkin ni tapos gusto pag papasok ka sa trabaho, bawal kang mag-ayos, bawal kang mag-lipstick, mag-makeup. Anong gusto mo? Pagkaligo ko, diretso pasok na. Kamag-anak nga ni Don Tiburcio yun. Parang gusto niya. Umasa ako na may pamilya daw ako. Kasi parang pag umasa daw ako, alam mo, dalaga daw ako. Ha? Diyos ko po. Anong dalaga? Anong gusto mo? Magdala ako ng dito. Maganda ka kasi, ma'am. Nagdala ako ng palo-palo. Maganda ka kasi. Batsa, ganyan. Dapat ang mga sinusuot mo, mga barot saya, mga ganon. Maganda ka kasi, ma'am. Yun lang. Sabi ko, anong yun lang? Sabi ko sa kanya, hindi naman, may itsura din naman yung asawa ko. Wala naman ako sinabi mo, ma'am. May itsura din naman, kaya nagkakaon na talaga na hindi kami nagkaintindihan. Pero, yun, nagtatanong na yung mga bata, ganyan kung anong dahilan. Wala namang third party. Ngayon, ma'am, wala akong time sa ganyan. Tira mo, oras na nga ako umuwi. Hindi, ibig sabihin siya, ma'am. Hindi ko alam sa kanya. Sa karelasyon ngayon. Hindi ko alam sa kanya. Magkakabalikan pa kayo niyan, ma'am. Magkakatatlo pa kayo. Ay, pwede rin, 70k na ngayon 70k na yung SSS. Anong 70k? Maternity. Maternity benefit. Diba? Dati lang yun, 1 month lang yun nakukuha ko before. Saan ba kayo nagtatrabaho mismo? Dati, bukod dyan sa DIY. Na metro ako dati, sir, sa may Katipunan. Metro? Gaisano. Tapos, nalipat ako ng Taguig. Layo, no? Pero hindi man ako uwian, nagbo-boarding house ako doon. Hindi ka mahilig sa mga malalapit Oo, ayoko masyado. Hindi ko rin alam ba't ako nalalagay dun Kaya napagseselosan ka, ma'am Kaya nakakapag-isip yung partner niyo Oo, kasi before hinig mo sa malayo before teka lang, ma'am, seryoso bakit hindi ka gumawa ng paraan, ma'am, para hindi kayo maghiwalay? Saan?
bakit di ka gumawa ng paraan para isalba nyo yung relasyon nyo? Para Nag-try. sa mga anak nyo. Nag-try naman kami. Nagsama pa kami ulit eh. Kaso yung pakiusap niya sa akin, hindi ko kaya. After nung parang 3 years yata, naghiwalay kami. Nag-usap kami ulit. Tapos sabi niya, stop na raw ako sa trabaho. Balik na daw ako. Hindi pwede yun. Hindi, baka mamaya, sinusubukan ka lang. Baka ang iniisip niya. Saka ang hirap din kasi sa sitwasyon ko pag may pagbalikan ako sa kanya. Doon pa rin kami nakapisan sa mga kapatid niya. Isang bahay kasi yon. First floor sa kuya niya, second floor sa kanya, yung third floor sa kapatid niyang babae. Ayoko naman ng, alam mo yun, yung share sa basta gusto ko kung magkakasama kami, yung pamilya lang talaga namin. Mahirap kasi yung may nangikialam di ba? Marang hindi ko maramdaman pag ganun eh. Saka ang weak kasi mag-decide. Ang weak niya kasi mag-decide pagdating sa decision making. Kailangan niya pang ikonsulta sa kuya niya. Ayoko naman ng ganun. Kuya niya pa nga mismo nagsabi na suyuin mo si G, 'di ba? Kuya niya pa. 'Di ba pwedeng siya yung kusang manuyo? Sa kanya manggaling yung isip na gano'n. Oo. Parang kumanda ka ba ng ganyan? Pero ngayon ma'am, wala kang wala. nanliligaw sa'yo. Wala, ayaw ng anak ko.